Isa sa mga pinagkakatiwalaang Pantra model itong Kawasaki Bajaj CT125. Isa tong collaboration between Kawasaki and Bajaj Motorcycle. Ang makina nito ay binuo ng India brand motorcycle na Bajaj at ang kanyang chassis naman ay ginawa ng Japanese leading brand motorcycle na Kawasaki. Kaya kung usapan liksi, lakas at bilis ay meron ang motor na ito. Ang tanong ko lang, gaano nga ba ka-worth it itong motor na ito? At ano ang kakayahan ng Bajaj CT125? At ano ang mga pros and cons ng motor na ito? Ang Kawasaki Bajaj CT125 ay isang pan-tricycle na motorcycle ni Kawasaki. At ang pinagmamalaki ni Kawasaki dito is yung kanyang fuel efficiency. Matipid daw sa fuel consumption nito at ayon sa kanila, kaya itong kumonsumo na 61 km per liter with sidecar pa yun partida. At ayon naman sa mga nakausap ko na owner nito, matipid nga daw to kumonsumo ng gasolina. Kaya madalas ito yung motor na nirecommend nila kung panghanap buhay ng motor yung hanap mo. At pagdating naman sa kanyang makina, meron itong engine displacement na 124cc at meron siya maximum power na 9.86 horsepower sa loob ng 7,500 revolution per minute. At ang maximum torque naman is 10.5 Nm sa loob ng 5,500 revolution per minute. Ito ay may engine type na 4-stroke single cylinder, single overhead cam, air-cooled 2-valve at carburetor engine. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 10.5 liters sa isang full tank yan. So malaki yung tangke ng Kawasaki Bajaj CT125 plus matipid sa fuel consumption ay di hamak na malayo ang aabutin ng isang full tank nitong Kawasaki Bajaj CT125. At kung sa panghanap buhay naman ang gamit mo dito sa Kawasaki CT125 ay tiyak ako na makakatipid ka nito sa gasolina. At ayon naman sa mga rider na nakausap ko na gumagamit ng Bajaj CT125 ay malakas daw ito at kaya pumalag sa mabibigat na kargada. Pero may pero, ito yung pero niya. Madali daw mabali yung kanyang balbula at maputol yung kanyang timing chain. At pahirapan pa daw makakuha ng spare parts nito, parating out of stock. Kaya naman sa mga Bajaj CT125 owner dyan, paki-comment naman yung experience nyo sa motor nyo. Totoo nga bang madaling mabali ang kanyang balbula at maputol yung kanyang timing chain? At ano yung mga remedy na ginawa nyo? At kung pagbabasihan ko ang experience ko dito sa motor na ito yung mga ginawa ko. Kapag nilagay mo ito sa sidecar, palitan mo dapat yung sprocket niya sa likod ng low speed o palakihan mo yung sprocket niya. Kasi ang sprocket ng Bajaj CT125 na stock ay naka high speed yan. High speed yung kanyang transmission, high speed yung kanyang sprocket combination. Kaya kapag sinalpak mo to sa sidecar nang hindi pedalitan yung kanyang sprocket sa likod, high speed yung transmission niya plus yung sidecar mo, yung tricycle mo is loaded, ay tiyak ako at the end of the day, hindi man ngayon, bukas o susunod na buwan, darating yung araw, yung mababali talaga yung kanyang balbula at mapuputol yung kanyang timing chain. Yun yung causes nyon, high speed transmission. Tapos loaded yung motor mo, yung sidecar mo, yung tricycle mo ay yun, bali yung balbula, putol yung timing chain. Ang dapat gawin dyan, kapag sinalpak mo sa sidecar itong motor na ito, ay dapat i-low speed mong kanyang transmission. Palakihan mo kanyang sprocket sa likod para maging low speed yan, para mas hindi stress yung makina kapag yung sidecar mo is loaded. Kasi sa ibang mga motor like Kawasaki Barako 175 and Honda Supremo 150, Honda TMX 125, may mga sprocket yan sila na pinapadala kapag kukuha ka ng ganung klaseng motor. Yung sprocket na pang sidecar talaga. Kasi kapag galing sa kasa, stock yung motor mo, ay high speed transmission talaga yan. Kaya mabilis itong Kawasaki Bajaj CT125 kasi high speed yung transmission niya. Kung i-compare mo sa ibang mga motor na low speed transmission. At yun yung advice namin dito kapag kukuha ng Bajaj CT125 para ma-prevent yung kabalian ka ng balbula at maputulan ng timing chain kapag sinalpak na sa sidecar. Yung kasi yung kadalasan nangyayari, nabalian sila ng balbula nung ilagay na nila sa sidecar yung kanilang mga motor na Bajaj CT125 or Bajaj CT150 or Bajaj CT100. Lahat ng Bajaj yun talaga yung yung sakit nun. Nabalian ng balbula, it's because loaded yung motor, sinalpak sa sidecar, high speed yung transmission. So yun yung advice namin dito at maaring advice ko na rin sa inyo
na kapag kukuha kayo ng Bajaj CT125 at lagyan nyo ng sidecar, palitan nyo agad yung sprocket niya sa likod. I-low speed nyo yung transmission niya. At yak ako, hahaba ang buhay ng Kawasaki Bajaj CT125 nyo. Pagdating naman sa specification ng motor na ito, meron na itong USB charging port at saka dual shock absorber sa likod na merong extrang dalawang shock pa. So bali quadro full shock absorber ito, yung dalawang shock niya is naka spring in spring. Yung flea ng suspension ng Bajaj CT125 is perfect talaga pang tricycle usage. Yung seating niya is pang tricycle na talaga. Pati yung kanyang chassis is pang tricycle na. Overall design ng motor na ito is pang tricycle. At sa price naman ng Bajaj CT125, sa halagang 62,500 pesos, magkakaroon ka na ng Bajaj CT125. Cash yun. Pero pwede mo rin mabili ng installment dito sa Motor Trade. Yung down payment niya is 3,600. Yung monthly niya sa 3 years is 2,948. So 2,900 lang yung monthly niya. Yung down payment mo is 3,600. May rebate pa yan ng 200 kapag dito ka kukuha sa Motor Trade dito sa amin. Iwan ko lang sa ibang mga branches na Motor Trade kung magkano yung down payment and magkano yung monthly nila. So inquire na lang kayo doon kung magkano. So itong Bajaj CT125, may recommend ko ito sa inyo dahil sa kanyang fuel efficiency. Matipid sa fuel consumption, merong malakas na makina, may malakas na power output and torque output. Pwede pang service, pwede pang tricycle, pwede pang masada, pwede pang delivery rider. So itong Bajaj CT125 is all around. So yun nga lang sinabi ko kanina, kapag ito ay lagyan mo ng sidecar, dapat palitan mo yung sprocket niya sa likod. I-low speed mo yung transmission ng motor na ito para ma-prevent yung pagkabali ng balbula at pagkaputol ng timing chain. Ito kasi yung kadalasang mga hinaing ng mga toda driver na gumagamit ng Bajaj CT125. At sa spare parts naman, spare parts availability nitong Bajaj CT125, yung mga internal parts niya talaga is mahirap talaga yan hanapin. Mahirap hagilapin. Kailangan mo mapumunta sa main store ng Kawasaki or Bajaj para makabili ng ganong klaseng spare parts. So ingatan nyo lang yung Bajaj CT125 nyo. Pag proper PMS yan, tapos tama yung mga nilagay nyo na mga kwan dyan, ay tiyak magtatagal yung Bajaj CT125 nyo. Marami din akong na-encounter, nakausap na mga rider na umaabot ng 10 years, 15 years, 20 years yung mga motor nila na Bajaj. Kaya depende talaga yan sa paggamit mo. Kung ano yung purpose, dapat naka doon yung seating ng motor. So that's all for this vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the bell button para maging updated ka sa mga future content na ating i-upload. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na magamping kanunay og higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Rise up always. Peace. Bye-bye.